Ako si Lilang, aksidenteng napunta sa mundo ng mga immortal, nagsanay ng 10,000 taon, at sa wakas ay naging guwardiya ng Nantianmen. General Lee, hindi ito maganda. Nagre-rebelde na naman ang unggoy na si Bimawen. Ano? May utos ang Jade Emperor. Kailangan niyo siyang hulihin at parusahan. Sino? Ako po. Tikman mo ang hampas ko. Kagiging immortal ko pa lang. Ang walang hiyang unggoy na ito. Napakalakas niya. Papa, buhay ka pa? Ang kapangyarihan ko, nandito pa rin. 3 henerasyon na tayong mahirap, saan galing ang kotseng ito? Huwag mong sabihing, ang tunay mong pagkatao ay isang bilyonaryo? Hindi mo sinabi sa akin noon, para subukin ako? Ha 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 ha. Tumigil ka nga. Ako, nakahanap na ng makakasama sa buhay. Ang coaching ito ay sa antiliw mo. Ha ha ha, Mayfen. Halika, bumati ka sa anak ko. Ikaw ba si Xiaolang? Ngayong unang pagkakataon nating magkita ni Auntie, ibibigay ko na sa iyo ang kotseng ito. Dito ay may 8 milyong dolyar na cash. Tanggapin mo ito bilang regalo ni Auntie sa ating pagkikita. Huwag mong isiping maliit lang iyan. Ha ha ha. Noong una, hindi rin ako makapaniwala. Ha ha ha. Auntie Liu? Ay hindi. Mama, Naku, ikaw ang aking mapagpalang stepmom. Ha ha ha. Ang pagsasama ninyong dalawa ay pinapayagan ko na. Ha 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 ha. 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 Hindi ako mamapayag. Hindi kami pumapayag. Ang isang probinsyanong tulad mo ay gustong pumasok sa pamilya Liu family? Nananaginip ka. Ma, hindi ako payag. Ang pamilya Liu family ay tanyag na Jiang Zhao. Kayo ang presidente ng Liu Group. Paano kayo makakapag-asawa ng isang matanda at pangit na lalaki? Aba, ano bang alam mo? Ang tatay ko ay matino at kagalang-galang. Kung hindi ay hindi siya magugustuhan ni Auntie Liu, hindi ba, Auntie Liu? syempre naman, ang ating matandang Lee ay ang pinakaguwapong lalaki sa buong bayan. Ma, nagsama pa siya ng anak na guwardiya lang? Kapag kumalat ito, pagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Hindi ba, pangalawang ate? Ano namang masama sa pagiging guwardiya? Guwardiya ako sa Nantianmen. Anong nantian, Masyado ka na yatang maraming binabasang nobela. Umalis ka na. Layas, hindi ka welcome dito sa Liu family. Tama na, kayong tatlo. Kailan nyo ba rerespetuhin ang desisyon ko bilang ina nyo? Ha? Ang kasal namin ni Ping An. Tuloy na tuloy na. Sasabihin ko na ang totoo sa inyo. May sumpa ang pamilya Liu family. Ang mga babae ng Liu family ay malas sa mga lalaki. Walang lalaking nakakatagal sa Liu family ng magdamag. Ang sinumang sumuway ay siguradong mapapahamak. Walang exempted. Akala niyo ba matatakot niyo ako? Sino bang nananakot sa iyo? Kapag ang isang lalaki ay natulog sa Liu family, makakaranas siya ng malaking disgrasya. Kahit ang mga utusan at driver na lalaki ay hindi nakakaligtas. Dito sa Liu family, mas malakas ang enerhiya ng mga babae. Kaming 3 magkakapatid ay napipilitang maging single dahil lahat sa sumpang ito. Ang pangatlo naming kapatid ay isang mahusay at huwarang estudyante. Kailanman ay hindi siya nagsisinungaling. Isa lang siyang pasaway na babae na may palihim na tattoo sa katawan. Hindi ako natatakot. Gusto kong makasama si Mayfen. Ping An. Kahit nasa Nantianmen, ay isa lamang akong guwardiya. Dito sa mundo, ako ay walang katapat. Sabi niyo,
Hindi tumatanggap ng lalaki ang Liu family, di ba? Gusto ko mismong subukan iyan. Sige ba? Basta't makapanatili ka sa Liu family kasama si Ping An ng isang gabi, papayag na akong magsama ang tatay mo at ang nanay ko. Lilang, talagang hindi kami nagbibiro. Hoy, guwardiya. Gusto mo bang makipagpustahan? Proteksyon ako ng kapangyarihang immortal at may mga mahiwagang gamit ako. Kaya kahit anong masamang espiritu ay hindi makakalapit sa akin. Pangako iyan. Ngayong gabi, dito ako matutulog. Anak, Pa, kayo, wag po kayong mag-alala sa akin. hindi. Anak ko, magsisikap si Papa at siguradong kami ni Auntie Leo ay magkakaroon pa ng isang maliit na kapatid na lalaki para sa iyo. Ano po? Hinding-hindi ko hahayaan na ang pamilya ni Pamilya Lee ay mawalan ng tagapagmana. Ha? Haha, Hindi ko kayo niloloko. Kung gusto ninyong magsisi ngayon, may oras pa kayo. Huwag kang mag-alala. Ang kasal ng papa ko. Ako ang magbabantay niyan. Kaunting malas lang ito. Mawala ka. Kahit na itinapon ako sa mundo ng mga tao, hindi nabawasan ang aking kapangyarihan. Saan galing ang malas na ito? Titingnan ko kung anong klase ng mga halimaw at maligno ito. Isang sumpa na para lang sa mga lalaki. Mukhang ang sikreto sa likod ni Liu family ay napakalalim. Para sa kaligtasan ni Papa, kailangan kong manatili rito. Tumakas na? Napakaduwag naman niya. Baka naman, kaming tatlong magkakapatid ay talagang tatandang dalaga na. Magandang umaga, ate. Gusto mo ba ng soy milk at fried breadstick? Ginulat mo si ate. Buhay ka pa pala. Hindi nga naman nagkamali sa pagiging dating reyna ng sayaw. Ang katawan na ito, kahit ang mga diyosa sa langit, ay tiyak na matatalo mo. Hoy, security guard. Saan ka ba nakatingin? Subukan mo pang tumingin at ang dalawang mata mo ay tatanggalin ko. Napaka-OA mo naman. Kung sino man ang magpakasal sa iyo, kung hindi man siya malas sa pamilya nyo, tiyak na sa takot naman siya, mawawala. Hoy, anong sinasabi mo? Huwag mong kalimutan ang pustahan natin. Tandaan mong ihanda para kay matandang Lee ang bahay para sa kasal. Aalis muna ako para sa isang lakad, babalikan kita mamayang hapon. Ate Leo, Leo? Ate? Mukha ba akong matanda? Walang hiya kang security guard. Myfen, sa wakas ay magkakasama na tayo. Ping An, lumipat ka na rito ngayong araw. Inihanda ko na ang kwarto para sa iyo. Myfen, hindi pa tayo nakakakuha ng marriage certificate. Tingnan mo, sa sobrang tuwa ko, paano ko ba nakalimutan ang napakahalagang bagay na iyon? Pupunta na tayo ngayon para magpakasal. Sige, payag ako. Hindi pwede. sandali. Bakit parang bumabaliktad ka na yata? Pumayag lang ako na ang tatay mo ay tumira kasama ni Mama, pero hindi ko sinabing magpakasal kayong dalawa. Kayo, iyon din ba ang ibig ninyong sabihin? Kung gusto mong pumasok sa pamilya Liu family, kami muna ay kailangang subukin ka. Paano kung pagdating ng oras, ay bumaligtad na naman kayo? Mayroon ditong kasunduan. Basta kaming tatlo ay pipirma sa kasunduang ito. Ang kasal ni Mama at ng tatay mo ay hindi na namin pakikialaman. Kayong tatlo. Ang kasal ko, kailan pa naging kayo ang nagdedesisyon? Sandali lang. Myfen, huwag ka nang magalit. Pwedeng hindi muna magpakasal? Pero ngayong gabi, dapat ay dito ka na tumira. Opo, sige po. Sandali, Auntie Leo. Gusto ko ring tumira rito kasama ng tatay ko. Ikaw, isang probinsyanong katulad mo, hindi karapat-dapat na tumira kasama namin. Titira ako rito para protektahan ng tatay ko? Akala nyo ba ay gusto ko kayong makasama? Ma, araw-araw akong nasa labas para sa trabaho. Sakto at kailangan ko ng bodyguard. Bakit hindi? Hayaang sumama siya sa akin. Hindi maari. Ako ang God of War ng Nantianmen? Tingin mo ba magiging bodyguard mo lang ako? Basta't pumayag ka sa gusto ko, papayag din akong pumirma sa kasunduang ito.
Anak, ang kaligayahan ng tatay mo ay nakasalalay sa iyo. Hoy, bodyguard. Samahan mo akong lumabas. Ang oras ng pagsubok sa iyo ay dumating na. Heto na, dumating na si Miss Liu. Bilis-bilis na. Miss Liu, isang tagay para sa iyo. Miss Liu? Tagay tayo. Boss Jiang, hindi ko na talaga kayang uminom pa. Binibigyan na kita ng respeto pero ayaw mo pa? Ano? Sino ka ba sa akala mo? Ako ang boss mo. Guwardiya lang ako. Pero ngayon, ako ang kay Sister Liu na personal na bodyguard. Guwardiya lang pala. Kung umasta ay parang kung sinong makapangyarihan. Ang kinikita ko sa loob ng 1 minuto ay mas malaki pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Umalis ka sa harap ko. Liu Xiayan, talaga bang iniisip mong sikat kang artista? Ang tagal na pero hindi mo pa rin alam kung paano sumunod sa patakaran. Gusto mo pa bang manatili sa mundo ng showbiz? Halika. Ubusin mo itong 1 bote ng alak. Para sa akin, kung hindi, kakansilahin ko ang lahat ng mga kontrata mo. Ganyan nga, tama yan. Pwede mong piliing huwag uminom? Pwede siyang hindi uminom? Kaya ba niya? Ano? Ngayon ang Liu family ay unti-unti nang bumabagsak. Balang araw ay malulugi rin iyan. Ako na ang iinom para sa kanya. Bata, mukhang malakas kang uminom ah. Kung matapang ka, harapin mo ang tauhan ko. Halika rito. Young man, malakas kang uminom, di ba? Ano kaya? Kung magtapat tayo, Baka ikaw ang matakot. Little security guard, huwag kang padalos-dalos. Ang taong iyan ay si Genan, ang tinaguri ang Diyos ng alak. Kilala siya na kayang uminom ng 5 litro ng alak ng walang hinto. Hindi mo siya matatalo. bakit? Natatakot ka ba? Oh, ganito na lang. Ikaw, tumapa ka sa lupa at tumahol na parang aso ng 100 beses. At ako, si brother, ay palalagpasin ka. Ikaw ang aso. Huwag kang tumahol ng ganyan. Kapag hindi kita napabagsak sa alak ngayong araw, magpapalit ako ng apelyido. Walang hiya ka. Sisiguraduhin kong matatalo kita sa inuman. Bilang, huwag ka nang uminom. Ayaw kong mapahamak ka. Sasabayan ko na lang si Boss Jiang sa isa pang tagay at ayos na iyon. Ayos lang po. Dahil nangako ako sa inyo na bilang inyong personal na bodyguard, hindi ko hahayaang apihin kayo ng kahit sino. Isa pa, kung hindi ko man lang maprotektahan ng amo ko, mabuti pang wala na lang ako. Hoy, maglabas kayo ng alak. Kailangang mapatumba mo sa inuman ang mga tauhan ko, kundi itong si Liu Xiayan ay kailangang sumama sa akin na uminom. Iyon lang ba? Diyos ng alak, sige na. Tara, inuman na. Alak mula sa langit. 180 dolyar ang bawat baso. Tinatanong mo kung gaano karami ang kaya kong inumin? Ako? Kayang uminom ng walang tigil. Ang alak dito sa mundo, para sa akin, ay parang tubig lang. Ang galing. Hoy, security guard, sumuko ka na habang maaga pa. Akala mo ba biro lang ang tawaging Diyos ng alak? Diyos ng alak. Pero ang ganitong paraan ng pag-inom, hindi ba parang masyadong tipid? Panoorin nyo ito. Hoy! Ah! Ikaw na. Diyos ng alak. Tapusin niyo siya sa inuman? Tapusin niyo siya!
tumba na siya. Security guard. Nanalo tayo. Hindi ko akalain na medyo... Tumigil ka riyan. Sino ka ba talaga? Saang grupo ka ba galing? Ang binabantayan ko ay si Nantianmen. At nagagawa mo pa akong paglaruan? Dazwang! Harangin niyo siya! Wala talaga akong oras na makipaglaro sa inyo. Maglaro na lang kayo mag-isa. Opo. Pasensya na po, President Sun. Sa pagkakataong ito, hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho, hindi ko napalasing si Liu Xiayan para pilitin siyang ilabas ang kayamanan ni Liu family. President Sun, patawarin niyo po ako. Patawad po. Walang silbi. Mukhang kailangan na kaming mga tagapamilya Sun ang kumilos. Kayong mga lalaki, mahilig ba talaga kayo sa mga bata at magaganda? Mahigit 30 na ang edad ko, nanghihina na ang katawan ko. Bumababa na rin ang kasikatan ko, at paunti na ng paunti ang mga endorsement ko. Sa tingin mo ba sa hinaharap, ay wala na talagang gugusto sa akin? Iba-iba ang gusto ng bawat tao. Gaya nga ng sabi nila, ang bawat isa ay may kanya-kanyang paborito. Sa tingin mo ba? Mukha na akong sobrang tanda? Wala na ba akong kaakit-akit sa katawan? Tungkol diyan, ang mga mature na babae ay may kakaibang ganda. At ikaw, nasa edad ka pa para lumaban. Magtiwala ka sa sarili mo, siguradong may magkakagusto sa iyo. Sinasabi mo lang na matanda na ako. Lahat kayo minamaliit ako dahil matanda na ako. Inaapi niyo ako. Hoy! Huwag kang umiyak. Gusto mong bumata? Madali lang yan. Buti na lang may natitira pang isa. Hoy! Munting diwata. Saan mo dadalhin ang mga gamot na yan? Hindi kaya nagnakaw ka lang kay Taishang Laojun? Sinasabi ko sa iyo, dapat ay may parte rin ako riyan. Nakakabagot! Ito ang mga tira-tirang gamot na ginawa ni Taishang Laojun. Gusto mo? Sige, sa'yo na lahat. Salamat ha. Kahit tira-tira lang ang galing kay Taishang Laojun, ituturing pa rin itong isang kayamanan. Kainin mo ito. Sinisiguro ko sa iyong babata ka. Ano ang ipinakain mo sa akin? Siyempre, isang magandang bagay. Napakapait. Hindi mo ba alam na pinakaayaw ni ate ang mapapait na bagay? Ang mabisang gamot ay mapait sa panlasa at ang pait ni ate ay para sa mahimbing na tulog. Gaganda ka rin. Huwag kang mag-alala. Lilang, walang hiya ka talaga. Huwag kang magwala, ate. Tingnan mo. Parang bumata nga talaga ako. Ang lambot at ang kinis ng balat ko. Lilang, ano ba talaga ang ipinakain mo sa akin? Isang mahiwagang gamot. Huwag mo nga akong lokohin. Isa ka lang security guard, saan ka naman kukuha ng mahiwagang gamot? Sabihin mo, hindi kaya ninakaw mo ang gamot pampaganda ng bunsong kapatid ko? Sa kapal ng makeup ng pangatlong kapatid mo araw-araw, mukhang mas bata ka pa nga sa kanya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kapag narinig ka ni Dong Xue, gagawa na naman siya ng gulo sa iyo. Pero ang sinabi mong iyon, nagustuhan iyon ni ate. Noong kabataan ko, ako kaya ang sa aming tatlong magkakapatid ang pinakamaganda. Sige na. Hoy! Huwag kang hindi maniwala. Noong panahon ko, isang sayaw ko lang, maraming lalaki na ang nahuhumaling sa akin.
Saan ba humahawak ang kamay mo? Oh. Hehe. Maliit na security guard. Kumusta naman ang pagsasayaw ko? Kasing galing ng mga Chang'e sa langit maikukumpara talaga. Nakakita ka na ba ng diwatang Chang'e na sumasayaw? Siyempre naman. Ako kaya ang bantay pinto ng Nantianmen? Sino ba ang nakakakita sa akin na hindi nagbibigay ng respeto? Tigilan mo nga, masyado kang mapalaban sa salita. Dahil sinalo mo ang pag-inom ko ngayong araw, at ginawa mo pa akong mukhang bata. Masaya si ate. Sabihin mo, anong gusto mong pabuya? Sa susunod, wag mo na lang pahirapan ang tatay ko. Iyon lang? Sa tindi ng pinagsamahan ni Uncle Lee at ng nanay ko, sino ang maglalakas loob na pahirapan siya? Ang nanay ko ang unang hindi papayag. Kung ganoon, ayos na. Wala ka bang gustong hingin? Para sa sarili mo? Ano kaya? Bigyan mo ako ng isang araw na bakasyon. Ang hina naman ng pangarap mo. Pag-isipan mong mabuti ngayong gabi. Kapag wala kang naisip, hindi ka pwedeng matulog. Sige. Kung ano ang ibigay ng boss, tatanggapin ko. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Maliit na security guard. Medyo gwapo ka rin pala. Salamat sa papuri. Aalis na po ako. Bumalik ka rito. Gusto kitang bigyan ng pabuya. Gawin kitang leading man ko. Tara, pumasok ka sa kwarto at samahan mo akong mag-memorize ng script. Ako kaya ang kagalang-galang na magiging kapitan ng Nantianmen? Sino ang gustong makipag-artehan sa iyo? Ang bilis mo namang madala sa karakter. Pero ang script na yung araw ay hindi ganito ang pagkakasulat. Pasok na. Halika. Tuturuan ka ni ate kung paano ang eksena ng halikan. Lilang, ano bang ginagawa mo? Nag-ensayo ako. Pumirma ka muna sa consent form ng tatay ko. Saka tayo magpatuloy. Hay naku, bakit ka ba nagmamadali? Tapusin muna natin ang dapat gawin. Si Ayan. Ma, bakit po kayo pumasok? Auntie Liu. Sige po. Sige. Si Yayan. May parent-teacher meeting sa school ni Dong Shui bukas. At kami ng Uncle Limo ay magbabakasyon sa ibang bansa. Ikaw na ang pumunta para sa akin. Opo, sige na po ma. Alam ko na po. Lumabas na po kayo. Sige, aalis na ako. Hindi ko na kayo iistorbohin. Ang mga kabataan talaga ngayon, napaka-open, gustong-gustong naglalambingan nang nakabukas ang pinto. Ay, nakalimutan kong paalalahanan si Xiayan. Sa pagpunta sa school bukas, kailangang mag-ingat sa pangatlong kapatid. Mayfen, tara na. Maiwan na tayo ng eroplano. Hayaan na. Kaya na ni Xiayan na asikasuhin iyon. Sa wakas, nakaalis din sila. Aalis na rin ako. Magpahinga ka na ng maaga. Hehe. Sayang ang pagkakataon. Sinira lang ni mama. Lilang, sa susunod, hindi na kita hahayaang makawala ng ganoon kadali. Pupunta lang naman sa meeting, hindi naman iyan red carpet. Bakit kailangang magpaganda ng ganyan? Hindi mo lang alam? Ang pangatlong kapatid ko ay isang huwarang estudyante na matalino at mabait. Siguradong sa pagkakataong ito, may nakuha na naman siyang malaking award at hinihintay akong tanggapin iyon. Kailangan ko na ipagmalaki siya sa harap ng lahat. Sa ugali ng kapatid mong iyon, huwaran pa ba siya? Mabuting estudyante? Siyempre naman. Sige na, malilate na tayo kung magdadaldalan pa tayo. Tara na, samahan mo ako sa school. Please, mahal. Ha? Anong gagawin ko doon?
Hindi naman ako magulang ng estudyante. Ayaw ko. Kung ganoon, ang pirma sa consent form, hindi ko napipirmahan. Talagang magaling ka. Sige, sasama na ako. Hinto. Huwag kang umalis, bumalik ka. Nakakatakot ito. Ang mga batang ito, para silang mga demonyo. Huwag kang umalis, bumalik ka. Napakapanganib nito. Anong nangyayari? Puntahan natin. Manong, ayos lang po ba kayo? Anong manong? Guwapo ako. Ako ang principal. Sino po ang hinahanap ninyo? Kinakatawan ko po si Miss Liu Mayfen para dumalo sa PTA meeting. Pinapunta ka ni President Liu? Ibig sabihin ba, kilala mo rin si Liu Dongshue? Ako ang panganay na kapatid niya. Bakit po? Ang aming Dongshue. Inapi ba siya ng iba? Hindi ba sinabi sa'yo ni President Liu? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Liu Dongshue at ang kanyang klase sa Section 2 ay binubuo ng mga pinakapasaway na estudyante sa buong Jiangzhou. Mula na magsimula ang klase, 15 advisor na ang sumuko. Nagpatawag ang paaralan ng meeting dahil gusto namin kumuha ng isang mahusay na prefect of discipline para maturuan ang leksyon ng mga estudyanteng ito. Kaso kumalat ang balita, kaya si Liu Dongshu at ang mga kaklase niya ay kinuha si Teacher Zhu para maghiganti. Pakiusap, kailangan mong tulungan si Teacher Zhu na makalabas doon. Wag po. Bitawan niyo ako. Sipain niyo pa ng malakas. Bakit hindi ba kayo kumain? Si Dongshue ba ang tinutukoy ng principal? Pero lagi naman siyang mabait at matalinong estudyante. Pumasok tayo sa loob para malaman natin. Ang batang ito talaga. Magsaya tayo. Tatlong dalawa. Liu Dongshue? Bakit nandito si eldest sister? Lagot na talaga. Kapag nalaman niya ang mga ginagawa ko sa paaralan, siguradong babawasan niya ang allowance ko. Kailangan ko ng tumakas. Salo. Liu Dongshue, huminto ka. Itong si Dongshue, saan na naman kaya nagpunta? Kunin mo ito at takutin mo si eldest sister hanggang sa mahimatay siya. Sige po. Hello, estudyante. Nakita mo ba si Liu Dongshue? Hindi po. Pero ate, napakaganda niyo po. Talaga? Opo ate, heto ang regalo para sa inyo. Welcome po sa aming paaralan. Salamat sa iyo. Ate, pakibuksan na po at tingnan. Sige. Walang hiyang guwardiya. Balak mo bang takutin ang prinsesang ito? Sinasabi nilang mahusay at matalinong estudyante. Bakit hindi ko yun napansin noon? Anong ginagawa mo? Binabalaan kita. Kapag sinubukan mong sabihin ang tungkol sa akin sa ate ko, siguradong hindi ko pipirmahan ang kasunduan mo. Umalis ka. Bakit nakatayo ka pa riyan? Ihatid mo na ang ate ko sa bahay. Ate, gising ka na pala. Dongshue, bakit ako nakahiga rito? Ate, sa hallway ng eskwelahan, nahimatay ka sa takot dahil sa ipis? Kaya kami ni Lilang ang nag-uwi sa iyo rito. Hindi, mali. Ang natatandaan ko sa eskwelahan, hindi ganyan ang suot mo. Ikaw ang pasimuno ng mga pasaway na babae roon. Ate, namamalikmata ka lang siguro. Ganito na talaga ang suot ko. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo pa si Lilang. Opo, si Dongshue po, ganito na talaga ang ayos niya. Mahal ko, masaya talaga ako na makita kang muli. Ate, kasalanan ko ito.
Hindi kita agad nabalaan na may mga ipis sa eskwelahan, kaya katuloy sobrang natakot. Ihahatid muna kita sa itaas para makapagpahinga ka. Napakabait talaga ng bunso namin. Mukhang nagkamali nga lang ako ng tingin. Pero, ang grupo ng mga pasaway na estudyante, baka maapektuhan ang pag-aaral niya. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang mapahamak ang kapatid ko dahil sa kanila. Anong gagawin mo? Nagdesisyon na ako. Ngayon din ay tatawagan ko ang principal para kunin ka bilang Dean of Students ng paaralan. Ha? Lilang, kailangan mo talaga akong tulungan na disiplinahin ang mga makulit na batang iyon. Wala akong pakialam doon. Basta't mapag-aaral mo ng mabuti ang mga estudyanteng iyon. Pipirma kami ng bunso kong kapatid sa kasunduan. Sige, payag na ako. Hoy! Security guard! Subukan mo lang pumunta rito. At talagang tuturuan kita ng leksyon. Sige ba? Pasaway na bata, tingnan natin kung paano kita didisiplinahin. Dong Shue, huwag kang matakot. Lilang siguradong aalagaan ka ng mabuti ni Lilang. Dongshu, estudyante, nandito na sa paaralan ang security guard nyo. Harangin niyo siya. Napakakulit talaga. Manong guard, pakiusap. Buksan mo ang pinto. Mami? Teacher Zhu? Bakit ka nandito at nagtatrabaho bilang guard? Magsalita kayo. Sino ang tumawag sa ate ko kapag itinigil niya ang allowance ko? Paparusahan ko kayong lahat. Totoo bang nangyaring ito? Sige na. Bilang advisor, na hindi nagawang protektahan ang sariling estudyante, demoted ka na. Pumunta ka sa gate at maging guard. Sandali lang, Teacher Zhu. Kapag dumating ang pamilya ko sa susunod, dapat ay sabihan mo ako agad. Sige po. Sige po. Huwag na po ninyong alalahanin iyan. Maaari na kayong bumalik. Meron na kaming security guard dito. Pasensya na, pero ako ay nandito para maging bagong dean. Ano? Dean? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Dito sa amin, kahit ang mga janitor ay graduate sa mga sikat na paaralan. Ikaw na isang probinsyano, anong panama mo? Dahil lang naman sa naging guwardiya ako ni Jade Emperor noon. Bilisan mo at buksan ang pinto. Akala mo ba ang galing mo? Subukan mong pumasok kung kaya mo. Nakakainis naman. Diyos ng kidlat, Diyos ng kidlat. Kung hindi ka pa napaparusahan ni Bimawen, magpabagsak ka na ng kidlat at wasakin ang pintong ito. Mga estudyante, ako ang inyong bagong dean. Gusto ko lang linawin na ako ay napakahigpit na tao. Sana ay handa na kayong lahat. Sino ka sa akala mo? Kahit ang tatay ko ay hindi ko pinakikinggan. Tapos ikaw, papangaralan mo ako. Tama. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na dito. Ngayon, lahat kayo, pumunta sa field at tumakbo ng 10 ikot. Liu Dongshue, ikaw ang mamuno sa kanila. Liu Dongshue, sumagot ka kapag tinatawag. Nakakairita. Bow. Boss, May gana ka pang guluhin ang ayos ng buhok ko. Parusahan niyo siya. Mga kaklase, tapusin niyo siya. Home run! Gising na ba ang lahat? Dahil gising na kayo, bilisan nyo at pumunta sa field para tumakbo. bakit kami tatakbo? Hindi naman kami mga security guard. Tama. Mabahong guard. Mukhang naliligaw ka yata. Nasa gate ang guardhouse. Pinapatakbo ko kayo para lumakas ang inyong katawan. Sa ganitong paraan, magkakaroon kayo ng mas maayos na enerhiya para mag-aral, hindi ba? Sa katawan kong ito, kailangan ko pa bang mag-exercise? Maniwala ka, isang daliri ko lang, kaya nakitang patumbahin. Hahaha. Sige, maglaban tayo. Kapag nanalo ka, aalis agad ako sa paaralang ito. Pero kung hindi, kailangan ninyong lahat na maging masipag sa pag-aaral. Liu Dongshue, ano sa tingin mo? Sabi mo yan ah.
Huwag mo kaming sisisihin kapag naging malupit kami. At huwag kang iiyak kay eldest sister para magsumbong. Bilisan na natin. Joe Xiaobao, ang presidente ng martial arts club namin. Sa itsura pa lang ng mabahong security guard na ito, na sobrang payat, gusto pa niyang makipaglaban, naghahanap lang siya ng gulo. Hoy, mabahong guard, gusto mo bang bugbugin kita hanggang sa hindi ka na makatayo? Hahaha. Ikaw lang. Mukhang hindi mo pa alam kung gaano kalakas si munting overlord ng Jiang Zhao. Yeah, Magpapakilala lang ako. Ako ang number 1 sa second class. Alam ko, ikaw ang number 1 na lampayatot. Walang hiya, tuturuan kita ng leksyon. Lightning 5 chain whip. Nagkamali ako, hindi ako nakailag. Sugod na kayong lahat? Parusahan niyo siya. Masaya na kayo? Ngayon, lahat kayo ay tatakbo bilang parusa ng 10 ikot. Bilis, bilis, bilis. Takbo na. Hey, nandito na pala kayo? Kumusta Dong Shue? Ngayong araw ba ay nakinig ka ng mabuti kay Alang? Aba siyempre. Alam mo, si Dong Shue ang may pinakamagandang performance sa paaralan. Hinahanap mo. Uy, siya yan. Natatandaan mo ba? Iyong babaeng mayabang noong araw na iyon? Sa totoo lang siya ay... Ate, bigla kong naalala, may math problem akong hindi masagutan. Kailangan kong magpaturo kay Lilang. Aakyat na muna kami. Marunong din palang magturo ng math si Alang. Ang galing naman niya. Hoy, hamak na guard, babalaan kita. Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano sa harap ng aking ate. Sige ba, basta sumunod ka lang sa akin at pirmahan mo na iyong consent form. Manigas ka. Si Ayan. Ang lupit mo talaga. Bukas na bukas din. Ay pipirmahan ko na ang consent form, okay? Liu Dongxue. Liu Dongxue. Nasaan na ang consent form? Napirmahan mo na ba? Anong consent form? Wala akong matandaan na pumayag akong pirmahan iyan. Nagbago ang isip mo? Ano naman kung nagbago ang isip ko? Hamak ka lang na guard. Wala kang pakialam. Sige. Ngayon ay sisiguraduhin kong susunod ka sa lahat ng gusto ko. Talaga ba? Nakakainis talaga. Nakakagigil. Huwag kang mag-alala, boss. Pagdating ng hamak na guard na iyon bukas, sisiguraduhin kong tapos na siya. Hoy, guard. Yari ka na. Nandyan na. Kasama ni boss ang walang kwentang guard na iyon. Parating na sila. Ang lakas ng loob niyang apihin si boss, tapusin na siya. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Buksan mo ang pinto. Walang kwentang guard. Pagbabayarin kita. Lilang. Walang kwentang guard. Ang lakas ng loob mong basahin ang isang prinsesang tulad ko. Pati ang bagong kabit kong false eyelashes ay natanggal. Boss, kailangan nating makaganti sa kanya. Siya ang nagtulak sa akin dito. Kaya huwag niyo akong sisisihin kung gagamitin ko na ang aking huling alas. Huling alas? Kapag malalim na ang gabi, lolokohin natin ang walang kwentang guard na iyon papunta sa basement parking. At pagkatapos, Wag. No. ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Pagkatapos, i-upload natin ang video sa internet. Tingnan natin kung paano pa siya makakatagal sa eskwelahang ito. Naku, masamang balita. Si Liu Dongxue ay nasa basement parking
at kinuha ng mga kriminal. Ano? Liu Dongxue? Liu Dongxue. Huwag kayong gagalaw. Isa akong masamang espiritu. Bakit hindi ka natatakot? Akala ko naman kung sino na. Kayong dalawang bata lang pala. Ano bang pinagsasabi mo? Malalaking multo kami. Hindi kami maliliit na bata. Naghahanap ba kayo ng gulo? Lao Niu at Lao Ma, pumunta kayo rito sa itaas. Pumunta kayo rito sa itaas. Multo. Ikaw na mabahong guard. Bakit wala namang nangyayari sa iyo? Hindi ba ito ang anak ni Liu family na mabait na anak? Bakit ganyan ang suot mo? Dapat ko itong ipadala kay Xiayan para makita niya ito ng maigi. Ikaw na mabahong guard. Huwag kang kumuha ng litrato. Ikaw, bitawan mo ako. Inaapi mo ako. Mga walang silbi. Pinapakuha sa akin ni boss si Liu Dongxue para makuha ang kayamanan ni Liu family. Ngayon, ito na ang pagkakataon kong maging tagapagligtas. Ang magandang pagkakataon para makuha si Liu Dongxue. Young Master Son. Teacher Zhu, ilang araw lang tayong hindi nagkita? Tumapang ka na yata? Naging security guard ka lang at nagawa mo na akong harangin sa labas? Young Master Son, ano po bang sinasabi nyo? Hindi ko po kayo magagawang harangin. Tumigil ka sa daldal. Tinatanong kita, iyong walang hiyang guard na nang-api kay Liu Dongxue. Sino ba siya? Sabi niya ay nagbabantay siya ng pinto para kay Jade Emperor. Ano? Niloloko mo ba ako? Walang hiyang guard? Pagbabayarin kita. Lao Zhu? Lao Ju? Tingnan mo. Bilis. Tingnan mo. Naka 5 kills ako. Bakit? Anong nangyari? Door God, salamat at bumalik ka na. Sige na, sige na. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Sabi mo sa akin, sinong nang api sa'yo? Young Master Son, bumalik na ang demonyong si Young Master Son. Young Master Son? Malakas ba siya? Ang tatay ni Young Master Son ay ang presidente ng Sun Group na may kayamanang 10 bilyong dolyar. Dahil mayaman ang pamilya ni Young Master Son, madalas siyang gumagawa ng gulo sa eskwelahan at walang nangangahas na pigilan siya. Door God, sa tingin ko ay dapat na tayong tumakas. Huwag kang mag-alala. Wala pang taong hindi kayang tapusin ni Diyos ng pintuan na si Lee. Ikaw ba si Lilang? Sino ka ba? Ang pangalan ko ay hindi mo dapat malaman. Ang kailangan mo lang malaman, dahil sa pang-aapi mo sa babae ko, ay kailangan mong pagbayaran ito. Isa ka lang palang sunod-sunuran sa babae. Tapusin niyo siya. Boss, napakalakas niya. Mga walang silbi. Baliw ka ba? Bakit ka ba pumapalakpak ng wala lang? Sa totoo lang, pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga traidor. Mabuti. May bubuga ka rin pala. May lakas ka ba ng loob na makipaglaban sa akin? Bakit naman hindi? Sige, ano ang labanan? Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin?
Ang gwapo naman ni Young Master Sun. May 12-cylinder engine, ang bilis ay umaabot ng 100 kilometro sa loob ng 3 segundo. Ito na ba ang tinatawag nilang? Tama, ito ang Global Limited Edition na 200 at 10 piraso lang sa mundo. Isang maalamat na sports car. Mukhang seryoso na si Young Master Sun sa pagkakataong ito. Siguradong talo na ang hamak na security guard na iyan. Sinong nagsabing talo na ako? Hindi. Hoy, security guard. May sira ba ang ulo mo? Naka-wheelchair ka lang? Tapos makikipagkarera ka sa isang sports car? Sinong nagsabing ang wheelchair ay hindi kayang talunin ng sports car? Bakit? Natatakot ka ba, Sipsep? Saan ka ba natira? Alam ba ito ng mga magulang mo? Ako? Nakatira ako sa bahay niya. Sinungaling ka. Bilang isang prinsesa, hinding-hindi mangyayari na makasama ko ang isang katulad mong dukha sa iisang bahay. Dong Shue, huwag kang magalit. Ako na ang bahalang magparusa sa hamak na security guard na ito. Hoy, security guard. Makinig kang mabuti. Kapag natalo ka, luluha ka at luluhod sa harap ni Dong Shue para humingi ng tawad. Paano naman kung ako ang manalo? Nababaliw ka na ba? Kapag nanalo ako, mula ngayon, kailangan na siyang sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Nananaginip ka ng gising. Huwag kang mag-alala. Isang mabilis na apak lang sa silinyador ito. Kapag natalo ka na, siguraduhin mong hindi ka luluhod at iiyak sa harap ko. Magsimula na ang laban. Sa bilis na iyon, isang tapak lang ni Young Master Sun sa gas. Ang mabahong security guard na iyon ay may iwan na lang sa alikabok. Mabilis na parang kidlat. Ano? Anong nangyayari? Young Master Sun, ang sports car mo ay mukhang walang silbi. Mabahong security guard. Huwag kang masyadong mayabang. Ito, anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw si Young Master Sun? Malapit na siyang maunahan ng security guard. Matatalo ba si Young Master Sun? Kung alam kayo, gusto lang ipahiya ni Young Master Sun ang security guard na iyan mamaya. Gumagalaw na. Gumagalaw na. Sabi ko na sa inyo, siguradong mananalo si Young Master Sun. Kung matatalo man siya, kakainin ko ang mga sinabi ko. Ito? Paanong nangyari ito? Nanalo ang mabahong security guard na iyon. Ano? Tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Wala akong ipinangako sa iyo. Umalis ka. Paanong natalo ako ng isang mabahong security guard? Pagbabayarin kita. Lilang, mag-ingat ka. Gusto mo na bang mawala? Bumaba ka dyan. Talo na kung talo, bakit hindi mo na lang aminin? Ako ang dakilang Sun Group pangalawang senyorito. Paano ako matatalo ng isang security guard lang? Tabi. Kung hindi, pati ikaw ay sasagasaan ko. Hindi ako tatabi. Kung talagang matapang ka, sagasaan mo na rin ako. Sige, maglaho na kayong dalawa. Ikaw, ano ba talaga ang trabaho mo? Sinabi ko na sa iyo, ang lolo mo ay nagbabantay sa pinto ng Nantianmen para kay Jade Emperor isa lang akong bantay. Senyorito, Sa wakas, katulad na ako ni Ama, nakuha ko na ang kapangyarihan ng aming angkan. Liu Dongxue, dahil ayaw mong makinig sa akin, huwag mo akong sisihin. Kung maging malupit ako, ang kayamanan niyo ni Liu family ay magiging akin na lahat. Chu Shuang,
nandito ka na pala? Hi, pangatlong kapatid. Gabing-gabi na, saan ka pupunta? Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag mo na akong hahanapin? Mali ako sa nangyari noong nakaraan. Hihingi ako ng paumanhin sa'yo. Masyado lang akong nadala ng emosyon noon. Dong Shue, pakiusap. Patawarin mo na ako. Pero hindi mo pa rin dapat sinaktan ng ibang tao. Sige na. Alam ko na talagang nagkamali ako. Dong Shue, kaarawan ko ngayon. Inimbitahan ko rin ang mga kaibigan mo. Hihintayin kita sa tapat ng bahay nyo. Sige na nga. Ito na ang huling beses. Huwag mo na itong uulitin. Kaarawan ni Young Master Sun ngayon. Naku, mauuna na ako, ate. Hoy, Dongsho. Dongshue, bumalik ka rito. Ang batang ito talaga. Mahal ko, itong si Dongshue, gabing-gabi na ay sumama sa lalaking iyon, hindi kaya siya mapahamak. Puntahan mo siya para sa akin at iuwi mo siya rito. Pasensya na po. Day off ko ngayon, hindi ako makakapunta. Kung ganoon, hindi ako pipirma. Ako? Sige na. Hahanapan na lang kita ng bodyguard. Ayos na ba? Tudi, sumagot ka kung naririnig mo ako. Nandito na po. Diyos ng pintuan na si Lee. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tulungan mo akong hanapin si Sunway. Nasaan ang batang iyon? Kung may mangyari man, mag-report ka agad sa akin. Masusunod po. Wala na ba kayong konsensya? Gabi na pero pinapapunta niyo pa ang isang matandang tulad ko sa ganitong lugar. Sabi mo, tinawagan mo na ang mga kaibigan ko? Nasaan sila? Sila? Paparating na sila mamaya. Dong Shue, alam mo naman ang nararamdaman ko para sa iyo? Kaya pumayag ka na sanang maging girlfriend ko. Umalis ka nga sa harap ko. Uuwi na ako. Sandali lang. Birthday ko ngayon. Uminom ka muna bago ka umalis. Anong inilagay mo sa inumin ko? Siyempre, isang bagay na magpapasunod sa iyo sa lahat ng gusto ko. Kapag naging akin ka na, magiging masunurin ka na, at ibibigay mo na sa akin ang kayamanan ng inyong Liu family. Anong kayamanan? Hayop ka, bitawan mo ako. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, sisigaw na ako para humingi ng tulong. Sige, sumigaw ka. Tulong? Binabastos ako. Naku po, napakagabi na. Bakit ang ingay-ingay pa rin? Habang sumisigaw ka, lalo lang akong natutuwa. Kung mayroon lang sanang isang dakilang bayani na darating para iligtas ako, ibibigay ko ang buong buhay ko sa kanya. Magtiis ka muna. Pupunta na ako ngayon din para abisuhan si Diyos ng pintuan na sili. Anong bantay? Sino ang nagsasalita? Lilang, ikaw na hamak na guard, na taga-probinsya, ikaw na napakagwapo, bilisan mo at iligtas mo ako. Sino itong walang galang? Na nangangahas na, siraan ako sa likuran ko? May sipon ka ba? Isuot mo muna ito. Naku, hindi ito maganda. Magsalita ka na. Ikaw na matandang bastos. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Diyos ng pintuan na sili. Tulungan niyo po ako. Sige na. Tama na. Halika rito at maupo ka. Magsalita ka na. Kung mayroon lang sana ngayon kung mayroon lang sana dakilang bayani na darating na parang nasa ulap para iligtas ako, ibibigay ko ang buong buhay ko sa kanya. Napakasama naman pakinggan.
Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Hindi mo ba nararamdaman na nasa panganib ang babaeng iyon? Sige, uulitin ko. Kung ngayon ay... Tigil. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang unggoy na iyan. Mahal ko, si pangatlong kapatid, siya ay... Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Halika rito. Hubarin mo ang damit mo. Huminto ka. Tigil. Walang kwentang guard. Sinisira mo na naman ang plano ko. Ngayong araw, siguradong pagbabayarin kita. Bakit ka sumisigaw? Hindi naman ako bingi. Malapit ka na ngang matapos, pero ang yabang mo pa rin. Tapusin na natin ito. Paano nangyari ito? Sigurado akong nagawa ko na ang kapangyarihan ng aming pamilya. Ikaw? Sino ka ba talaga? Ako ang nantianmen na bantay pinto. Nantianmen na bantay pinto? Napagod ako doon. Liu Dongxue, magbawas ka naman ng timbang. Bantay pinto. Natatakot po ako. Pwede po bang samahan niyo muna ako? Anong ginagawa mo? Mr. Guard, pwede ba akong makipag-picture sa'yo? Dahil mukhang taos puso ka namang nagtatanong, pagbibigyan na kita, kahit na medyo napipilitan lang ako. Walang hiyang guard. Niloko mo ako. Kalokohan! Hindi ba't ikaw ang nagmakaawa na magpicture tayo? Ako, nagmakaawa sa'yo? Oo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Tingnan mo kung paano kita, parurusahan ng husto. Wisit na guard. Saklolo. Walang hiyang guard, tingnan mo kung paano kita. Pagbabayarin. Hindi mo ako mahuhuli. Kayong dalawa, ano ba talaga ang nangyari? Inaapi niya ako. Sinungaling? Ikaw kaya ang unang nanakit sa akin. Walang silbing security guard. Ano naman kung saktan kita, ha? Wow, idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo akong mabuti. Ako kaya ang nantianmen na bantay pinto. Ikaw? Bantay pinto ng nantianmen? Ang lakas ng loob mong insultuhin ang idolo ko. Humanda ka at paparusahan kita. Hoy! Dongshu, tumigil ka na. Alang, siya ba talaga ang bantay pinto ng nantianmen? Imposible. Ang idolo ko. Siya ay isang lalaking nakasuot ng gintong baluti. Isang tunay na lalaki. Napakaguwapo at napakakisig niya at napakagalang tingnan. Bawat galaw niya ay napaka-nakaaakit. Gusto ko na ngang ibigay ang buong buhay ko sa kanya. Hindi mo kailangang ibigay ang buhay mo. Kailangan mo lang pumirma sa kasunduang ito. Walang kwentang guard. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang idolo ko. Humanda ka at paparusahan kita. Liu Dongxue, umupo ka ng maayos. Gabi na. Bakit hindi pa bumabalik si Qiu Shuang? Alang, takot sa dilim si Qiu Shuang. Pakiusap,
tulungan mo akong sunduin siya. Ang Young Master Sun ng Sun Group ay magdaraos ng isang charity gala. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga kilalang pamilya sa Jiangzhou ay dadalo. Napakasuwerte mo. Anito, ang iyong imbitasyon. Huwag mong sabihing, hindi kita inaalagaan. Ano? Samahan mo akong uminom? Salamat, President Zhang. May mga dokumento pa po akong dapat asikasuhin. Babalik na po muna ako sa opisina. Sandali, binabaliwala mo ba ako? Ang imbitasyon na hawak mo ay maaari kong bawiin anumang oras. Ngayon sa Liu Group, kung ano ang sitwasyon. Alam mo ang totoo, ang piging na ito, ang pinakamagandang pagkakataon mo para makakuha ng pondo. Ganyan, dapat. Basta, ako ay mapagsilbihan mo ng maayos. Bibigyan kita ng mga koneksyon. Halika rito, pakis muna kay kuya. Hoy, ikaw na gwardiya? Bakit ikaw na naman? Ang baho naman ng bunganga mo, parang kumain ng dumi. Gwardiya, anong sinabi mo? Huwag kang masyadong mayabang. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Dahil sa daldal mo, 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 dahil sa daldal mo. Humanda ka sa akin. Lilang, bakit ka nandito? Oh, si Xiayan? Pinapunta ako para sunduin ka pa uwi. Kanina, salamat. May mga dokumento pa akong dapat tapusin. Mauna ka na sa taas at hintayin mo ako. Ang guwardiyang iyon, masyadong mapangahas. Kailangang humanap ng tao para parusahan siya. Anak, ikalawang kapatid. Sino ang gumawa nito sa iyo? Si Lilang, ang guwardiyang iyon. Kuya, dapat mo akong ipaghiganti. Walang hiya. Sige, tapusin mo siya. Ito na ba? Ang tanyag na hari ng mga kriminal? Opo, amo. Jushuang, mag-ingat ka. Papa. Papa. Papa? 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 Wow! Napakalambot naman. Ano kasi? Bumukas na ang ilaw. Pasensya na po. Ako ang general manager ng Liu Group at kailangan kong maging kalmado. Anong nangyari? Lilang, takot ako sa dilim. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Paano itong nangyari? Isa pa. Ano ka ba? Talaga,
tao o multo. Napakakulit naman. Hindi ka tao. Sigurado akong hindi ka tao. Ano, aasikasuhin ko muna ang trabaho ko. Ano? Tungkol sa nangyari ngayong araw? Huwag mong sasabihin kay eldest sister. At sa pangatlong kapatid. Anong nangyari? Wala lang. Oh. Naalala ko na. Pasensya ka na. Naging abala ako sa buong araw. Hindi ko naman. Hindi ba't nagugutom ka lang? Ayos lang yon. Ganito na lang. Ililibre kita ng pagkain. Lilang. Kahit papaano naman, ako pa rin ang general manager ng Liu Group. Sinasabi mo bang ililibre mo ako? Huwag mong sabihing, hindi ka pa nakakakain ng barbecue? Oo. Wow. Sayang naman. Hindi mo ba alam, ang barbecue na ito, ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Tikman mo. Ang sarap. Mukhang, may panlasa ka rin pala. Uy, ano naman ito? Wow, eldest sister. Hindi mo ba alam ang chives? Oo. Masarap din ito. Salamat. Lilang. Hmm? Mayroon kaming mahalagang charity gala bukas. Sumama ka sa akin. Wala akong oras. Day off ko bukas. Ganito. Kapag sumama ka sa akin, pipirmahan ko na ang kasunduan. At saka, balak kong ipakita sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa akin. Para sa gaganaping charity gala, kailangang mag-donate ng mga gamit para sa auction. Ang isang ito ay isang antigo na nakuha pa ng aking ama noon. Kaya naman, ibibigay ko ito para sa auction. Ang kikitain dito ay magsisilbing magandang gawa para sa aking ama at para sa atin. Shiyayan, mauna na po kami. Mahal ko, alagaan mong mabuti ang ating Chushwang. At saka, bumalik ka agad ha. Mamimiss kita. Tara na. Eldest sister, mukhang gutom na gutom ka na talaga. Isang hamak na security guard lang. Bakit ka masyadong apektado? Tumahimik ka. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang ating alang. Ang ating alang ay isang dakilang bayani. Isang hamak na security guard bayani pa. Ang nag-iisang bayani.
Sa paningin ko, ay walang iba kundi tinantian men na gatekeeper. Tungkol naman sa security guard na iyon, hindi man lang siya karapat-dapat na magbitbit ng sapatos niya. Nagsisinungaling ka. Si Alang ang tunay na bayani. Kalokohan. Tinantian men na gatekeeper ang bayani. Si Alang dapat. Ang gatekeeper. Si Alang. Ang gatekeeper. Si Alang. Ang gatekeeper. Alang, alang, alang. Gatekeeper, 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 gatekeeper. Liu, Chu Shuang. Kapag nakuha na kita, makukuha ko na rin ang kayamanan ni Liu family at masisipsip ko na ang lahat ng swerte niya sa pera. Ito, napakaganda naman ng katawan niya. Kinakatawan ko ang Sun Group. Malugod ko kayong tinatanggap sa charity gala na ito. Sa gaganaping auction, lahat ng malilikom na pondo ay gagamitin para sa pagpapatayo ng mga paaralan. President Sun, panoorin niyo lang po ito. Sa pagkakataong ito, dinala ko ang pinaka-espesyal at pinakamahalagang koleksyon ko. Bukod doon, mayroon din akong mahalagang i-anunsyo. Iyon ay, nais kong mag-propose sa presidente ng Liu Group na si Miss Liu Chu Shuang. Magpapakasal ako sa kanya. Liu Shuang, pakasalan mo ako. Wow! Ang laki ng singsing na brilyante. Hindi nga nagkakamali sa President Sun, napakayaman talaga. Sumagot ka ng oo. Sumagot ka ng oo. Sumagot ka ng oo, sumagot ka ng oo, sumagot ka ng oo. President Sun, may sumpa ang aming Liu family na nagdadala ng malas sa mga lalaki. Ayaw kitang mapahamak. Para sa iyo, wala akong kinatatakutan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wow. Peke na nga, nagagawa mo pang gamitin. Para manloko sa kasal? Walang kwentang guard? Anong pinagsasabi mo? Binili ko ito sa halagang 200 milyong dolyar. 200 milyon? Talaga ba? Ito. Ito. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari? Chiu Shuang, ako. President Sun, pakiusap, huwag mo na akong bibiruin ng ganito kailanman. Liu Qiu Shuang, binibigyan na kita ng pagkakataon pero ayaw mo pa, ha? Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. President Sun, ayon po sa inyong utos, maayos na po ang lahat. Ang basong ito ng alak, wala bang magiging problema rito? Huwag kayong mag-alala. Sa dami ng inilagay ko, kahit na isang elepante pa, ay siguradong mawawala sa sarili. Liu Qiu Shuang, tingnan ko lang kung saan ka patatakas. Sige po. President Liu, uminom tayo para sa iyo. Pagkatapos nito, magkaibigan na tayo. Ang mga order ng Liu Group, ako na ang bahala riyan. Maraming salamat po, President Wang. Sino ka ba? Umalis ka rito. Sino ba to? Sun, President Sun. Alis! Chiu Shuang, huwag kang mag-alala. Sa tagal na ng ating pinagsamahan,
Hindi kita pababayaan sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat po, President Sun. Hi. Oh, ang sarap. Ikaw na naman, mabahong security guard. Sinira mo na naman ang plano ko, di ba? Mukhang gusto mo nang mawala sa mundo. Mga tauhan? Itapon siya sa dagat. President Sun, si Lilang ang bago naming security guard dito sa Liu Group. Galing siya sa probinsya at hindi pa sanay sa ganitong karangyaan. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Sana po ay pagpasensyahan niyo na. Ayos lang, dahil aso mo naman siya, Kyushuang. Hindi ko na ito palalakihin. Bitawan mo ang kamay ko. Hoy, mabahong guard, pati si President Sun ay nagawa mong banggain? Mukhang gusto mo na talagang maparusahan. Kyushuang, huwag kang magkamali. Gusto lang kitang ayayain na uminom ng alak. Nasaan ang sapphire necklace ko? Nawawala ang sapphire necklace ko. Ano? President Sun, ang kuwintas mong nagkakahalaga ng $200 milyong ay nawawala? $200 milyong na kuwintas. Ganyan talaga ang panganay na anak ng pamilyang Sun Group. Sobrang yaman talaga. Baka naman nahulog lang kung saan. Sige, tulungan natin siyang maghanap. Anong maghahanap? Hindi naman magkakaroon ng paa ang kuwintas na yon. Sa tingin ko, siguradong may nagnakaw niyan. Ano? Ano raw? Nanalo? Mabahong security guard. Ikaw lang ang lumapit sa akin kanina. Ang sapphire necklace ko, siguradong ikaw ang kumuha. Marami na akong nakitang mamahaling bagay sa buhay ko. Ang kwintas na pangkulungan ng aso na iyan ay hindi ko pagkakainteresan. Mabahong guard, magkano lang ba ang kinikita mo sa isang taon? Naniniwala ako siya ang kumuha niyan. Tama. Mukhang mahirap lang siya. Siguradong siya ang kumuha. Palamay muna kayong lahat. Hindi ganoong klaseng tao si Lilang. Siguradong isa lang itong pagkakamali. Pagkakamali? Ang kagalang-galang na general manager ng Sun Group, magkakamali tungkol sa mabahong security guard na ito? Sa tingin ko, siya talaga ang nagnakaw. Tama. Siya nga ang nagnakaw. Suguri natin siya. Parusahan ang walang hiyang security guard na iyan. Parusahan siya. President Sun, pagbigyan mo na siya. Ako na ang magbabayad para sa kuwintas. Dahil nakiusap na si President Liu, maaari ko siyang pagbigyan. Pero, kailangan niyang lumuhod sa sahig at nilaan ng malinis ang natapong alak na ito. Hoy, mabahong security guard, ano pang hinihintay mo? Nagmagandang loob na si President Sun, bilisan mo ng lumuhod at dilaan yan? Hoy, asong anak, huwag kang tahol ng tahol. Isang hamak na kuwintas lang naman iyan, di ba? Hahanapin iyan ni boss para sa inyo? Nako, security guard, ang yabang mo rin talaga. Dahil ikaw mismo ang naghahanap ng gulo, huwag mo akong sisihin. Bibigyan kita ng 5 minuto. Hanapin mo ang kuwintas ko. Kung hindi, papatulan na talaga kita. Lilang, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya kayang kalabanin. Sige ba, asong anak, pagbibigyan kita. Tapos ka na, security guard. Hump! Lilang, anong gagawin natin? Cheers sa'yo. Anong gagawin? Sa kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya, hindi natin kayang maglabas ng $200 milyong. At isa pa, siguradong hindi ka palalampasin ni Sun Yi. Kung hindi, Lilang, mabuti pang tumakas ka na. Gusto mong tumakas? Huli na ang lahat. Hoy, walang kwentang guard. Tapos na ang oras? Nasaan na ang kwintas? Alam ko namang hindi nyo iyan mahahanap. Mga tauhan, parusahan ng taong iyan. Walang hiya ka. Bakit ka nagmamadali? Hindi mo ba nakikita? Hindi pa ako tapos uminom. Walang kwentang guard. Huwag ka nang magkunwari pa. Ngayong araw, tapos ka na. Hindi na talaga magbabago ang masamang ugali mo. Napakabaho mo. Buisit, tapusin nyo siya. Idilat nyo ang mga mata nyo. Tingnan nyo itong mabuti. Anong nangyayari dito? Tingnan nyo, ang sapphire na kwintas. Siya pala ang nagnakaw. Dakpin siya. Dakpin siya. Dakpin siya. Dakpin siya. Hindi ako. Hindi ako yon. Si President Sun yon. Si President Sun ang nagbigay nito sa akin. Hindi ako, hindi ako. Sige, tingnan nyo itong mabuti. Ito ang tinatawag na magnanakaw na nagtuturo ng iba. Chiyu Shuang, makinig ka sa paliwanag ko. Makinig ka sa paliwanag ko, Qiu Shuang. Pasensya na po, pasensya na.
Liu Chushuang, walang sino man sa mundong ito ang makakatanggi sa akin. Ngayong araw ay makukuha na kita. Sino ka? Saklolo. Tulong. Huwag kang lalapit. Sino ka ba? Walang hiya ka. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Sino ka ba? Hindi mo ba nakikitang may ginagawa ako? Pagbabayarin kita. Aray. Aray. President Liu, magsisimula na po ang auction. Naintindihan ko. Ang charity auction na ito ay inorganisa ng Sun Group at ang lahat ng kikitain ay gagamitin sa pagpapatayo ng mga paaralan. Ngayon, formal na nating simulan ang auction. Ako na ang mauuna. Isang Yuan Dynasty Blue and White Porcelain na nagkakahalaga ng $1 bilyong at kayang bilhin ang buong Liu Group. Hindi ba't isa lang itong sirang Arinola? Mag-aalok ako ng $5. Hoy! Ikaw na hamak na security guard! Bakit ka nang gugulo rito? Mga tauhan, kalad ka rin nyo siya palabas. Bakit? Hindi ka naniniwala? E di amuyin mo nang malaman mo. Walang hiyang guard. Anong tinatawa-tawa mo? Kung matapang ka talaga, maglabas ka rin ng antigong gamit para sa auction? Bakit? Wala kang mailabas, no? Nako, bilang isang general manager ng Liu Group, imposibleng wala ka man lang kahit isang disenteng antigong gamit na maipakita? Hahaha. Nabalitaan ko na ang Liu Group ay malapit ng mabangkarote. Kung wala kayong pambayad, umalis na kayo. Huwag niyo kaming sayangan ng oras. Liu Qiushuang, sisiguraduhin kong itatakwil ka ng lahat ng pamilya sa Jiangzhou hanggang sa wala ka ng matakbuhan at lumuhod ka para magmakaawa sa akin. Bakit naman ako matatakot? Baka kayo ang hindi makabayad sa presyo ko. Itong si Lilang, ano bang pinagsasabi niyang kayabangan? Wala naman akong ganoon karaming mamahaling antigo talaga naman. Liu Chushuang, bakit ka ba nagbabagal dyan? Kung wala kang mailabas, umalis ka na lang. Tama. Huwag kang magpanggap kung wala ka namang kakayahan. Ahaha, ang kagalang-galang na general manager ng Liu Group ay maglalabas lang pala ng basag na palayok para sa charity auction. Ano ang tingin mo sa amin, mga pulubi? Napakalakas na enerhiya ng kayamanan. Ito na kaya ang mangkok ng kayamanan? Kaya naman pala. Kaya pala may naglagay ng sumpa kay Liu family dahil pinupuntirya nila ang yaman ni Liu family. $100 milyong. $100 milyon? Nag-aalok si President Sun ng $100 milyong para sa isang basag na palayok? President Sun. $200 milyong. Walang hiyang guwardiya. Sinira mo na naman ang plano ko. Ano? $300 milyong. $400 milyong. Diyos ko, itutodo na ito ni President Sun hanggang dulo. Ang lupit, ito ang tunay na Sun Group. Ang tunay na lakas ng Young Master Sun. Buwisit na guwardiya. Anong karapatan mong makipagpaligsahan sa akin? Itutodo natin. Ganoon ba? Sige, laban. Babayad ako ng $10 bilyong. Ano? $10 bilyong? Nababaliw na ba siya? Walang kwentang guard. Alam mo ba ang ginagawa mo? May pambayad ka ba na $10 bilyong? Hoy, wala kang pakialam. Mayaman ako. Kahit magkano ang sabihin ko, pwedeng-pwede. Bakit? Yung taong nagmamayabang kanina, wala na bang pera para magpatuloy sa bidding, ha? Walang kwentang guard. Niloloko mo ba ako? Mga tauhan! Ihagis niyo siya sa dagat! Hindi mo lang kayang tapatan ang presyo, kaya magsisinungaling ka na lang ba? Kadiri ka, ang yaman ni President Sun ay walang kapantay. Hindi mo kailanman maaabot ang antas niya. Samantalang ikaw, na isang hamak na guard, saan ka kukuha ng $10 bilyong? $10 bilyong lang? Kayang-kaya ko iyang bayaran. Ano bang pinagsasabi ni Lilang? Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Hahaha. Sige, magyabang ka lang dyan. Kung makakabayad ka ng $10 bilyong, magpapalit ako ng apelido. Oh, mabait na aso. Bilis, dumapa ka sa sahig at tumahol ka sa harap ng tatay mo. Naghahanap ka ba ng gulo? Mga tauhan, parusahan niyo siya ng matindi. President Sun, maaari ko itong ibigay sa'yo. Basta't pakawalan mo lang si Lilang. Sa wakas, nakuha ko na ang kayamanang ito. Magiging pinakamayamang tao na ako sa buong mundo. Huwag mong hawakan yan. Kapag nasira mo ang napakamahal na bagay na yan, hindi mo yan mababayaran. Walang kwentang guard. Tingin ko talaga ay gusto mo nang mawala sa mundo, no? Huwag kang masyadong excited, aso ko. Sinong nagsabing hindi ko kayang bayaran ang halagang iyan? Sige, kung hindi mo maibibigay ang $10 bilyong na iyan, pagbabayarin kita at itatapon sa dagat. Seryoso na si Sun Yi sa pagkakataong ito. Hindi maaari. Kailangan kong iligtas si Lilang agad. Lilang, bilisan mo.
Tumakbo ka. Takbo? Akala mo ba makakatakas ka? Mga duwag lang ang tumatakbo. Diyos ng kayamanan, Diyos ng kayamanan, ano na ang ginagawa mo? Padalhan mo ako ng pera ngayon din. Madali lang po iyan. Diyos ng pintuan na sili. Magpapadala na ako ng mga tao para ihatid iyan sa inyo. Sabi niya, kilala niya si Diyos ng kayamanan. Kilala mo si Diyos ng kayamanan? Kung ganoon, ako naman ang kamag-anak ni Jade Emperor. Ang lakas ng loob mo, sampalin iyan. Sino? Sino ang sumampal sa akin? Walang kwentang guard. Huwag kang magunwaring importante sa harap ko. Kung wala kang pera, humanda ka ng matapos. Bakit ka nagmamadali, aso? 5, 4, 3, 2, 1, simulan na ang piging. Diyos ng pintuan na sili, nandito kami para bigyan ka ng pera. Salamat sa inyong lahat, mga ate na diwata. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera. Anong nangyayari? Siya ba ay isang pirata? Pirata mo mukha mo. Sinabi ko na sa inyo, ako ang nantianmen na tagapangalaga. President Sun, ang bantay na ito ay masyadong mayabang. Humanap ka ng tatapos sa kanya. Anong tinitingin-tingin nyo? Magbid na kayo agad? Hindi ko akalain na ang panganay na amo ng Sun Group ay darating din sa oras na kukulangin sa pera. Oh, baka naman kulang ang pera mo? Tawagin mo akong papa at papautangin kita. Naghamon ka. Makikipagpustahan ako sa iyo. Isang laro para sa lahat. Baliw ka ba? Hindi mo ba alam na bawal ang sugal? Anong kinatatakutan mo? Nandito na tayo ngayon sa gitna ng dagat. Kahit sino pa ang dumating, walang makakapigil sa atin. Hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa dyan. Ngayong araw, nang wala ang pahintulot ko, walang sinumang makakaalis dito. Sunyi, pinapayuhan kita. Isama mo na ang mga tauhan mo at umalis na kayo. Kung hindi ay tatawag ako ng 911. Huwag ka nang pumalag. Nasa gitna tayo ng dagat ngayon. Walang darating para iligtas ka. Lilang, aalis na tayo. Sige ba? Sasamahan kitang sumugal. Lilang, bawal ang magsugal. Ha. Hamak na security guard. Ngayon alam mo na ang matakot. Sayang at huli na ang lahat. Hindi ako magiging mabait sa'yo. Naku, sugarol. Masaya ang magsugal sa simula, pero sa huli ay wala ka nang mapupuntahan. Ngayong araw, tuturuan kita kung paano tumigil sa pagsusugal. Huwag mo akong idaan sa daldal. Sa mesa na natin malalaman ang lahat. Ito ang ating Sun Group, ang pinakabagong high-tech na baraha. Hamak na security guard, tingnan natin kung paano ka mananalo. Sandali. Anong ginagawa mo? Nagsisisi ka na ba? Gusto kong balasahin ang baraha. Napakabagal mo. Heto, kunin mo. Ha? Hindi ka man lang marunong magbalasa. Tapos lalaban ka sa akin? Siguradong matatalo si Lilang. Ako na lang ang maglalaro para sa kanya. President Sun, ako na ang maglalaro para sa kanya. Sige ba? Isasama na rin kita mamaya pag alis ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matatalo ang sugarol na ito. Hanggang sa wala na siyang matira kahit ano. Tigilan mo ang daldal. Mamahagi na ng baraha. King ang mataas na baraha. Kay President Sun ang taya. 50 milyong dolyar. Sasabay ako. Kay President Sun pa rin ang taya. Hoy! Hamak na security guard. Mukhang ang swerte mo ay hindi ganoon kaganda. Walang hiya ka. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Ganito na lang. Huwag na nating sayangin ang oras. Ako naman, all in. Ha! Hamak na security guard, alam mo ba ang ginagawa mo? Sa ganyang baraha, maglalakas loob kang mag-all in? Wala kang pakialam kung paano ako maglaro. Ang tanong ko, sasabay ka ba o hindi? Sige, ikaw ang may gustong mapahamak. Huwag kang maninisi ng iba. Sasabay ako. Maaari nang ipakita ng magkabilang panig ang kanilang mga baraha. Sandali lang. Ano ba talagang balak mo? Mayroon akong 10 bilyong dolyar dito. Kulang ang pera mo para pambayad sa pagkatalo mo. Ganito na lang. Iyang walang kwentang kumpanya mo, gawin mong sangla. Walang hiyang guard ka. Marunong ka ba talagang maglaro? Paano ako matatalo sa ganda ng baraha ko? Tumigil ka sa satsat. Ang tanong ko, may lakas ka ba ng loob? Sige, pumapayag ako. Pero kapag natalo ka, kukunin ko ang treasure ball na iyan, pati na rin siya. Isasama ko. Bahala ka kung anong ikakasaya mo. Aha! Tanging straight flush lang ang makakapagpanalo sa'yo. Kung hindi, siguradong talo ka. So, sa tingin mo ba, wala akong straight flush? Ha. Kapag nakakuha ka ng straight flush, kakainin ko ang mga barahang ito.
Kung ganoon, buksan nyo ng maigi ang mga mata nyo at tingnan nyo itong mabuti. Ah! Isang straight flush nga. Straight flush? Straight flush. Talo ka? Kaya ibigay mo na ang iyong sun group dito sa akin. Imposible. Malinaw na Jack of Hearts ang baraha mo. Sinabi ko na sa iyo, lumayo ka sa pagsusugal, pahalagahan mo ang iyong buhay. Mga tauhan, tapusin niyo ang taong iyan. Pasurang security guard, maglaho ka na. Mag-ingat ka. Bakit ka biglang nasusuka ng dugo? Hindi kaya. Nagkukunwari ka lang dahil hindi mo matanggap ang talo? Ganito na lang, pumunta ka sa Liu group namin at magtrabaho bilang guard, ibibigay ko ang pwesto ko sa iyo. Walang hiyang guard. Manahimik ka. Kung hindi ay pasasabugin ko kayong lahat. Naglagay ako ng bomba sa barkong ito. Kung gusto niyo pang mabuhay, lahat kayo ay sumunod ng maigi. At ikaw, basurang guard, pumunta ka dito agad at lumuhod ka sa harap ko. Liu Qiushuang, dalhin mo ang treasure bowl at lumapit ka sa akin. Huwag. Huwag po. Liu Qiushuang, pumunta ka na doon, bilis. Liu Qiushuang, pumayag ka na sa kanya. Ayoko pang mawala. Hoy guard, lumuhod ka na sa kanya ngayon din. Tama. Kung gusto nyo ng gulo, huwag nyo na kaming idamay. Oo nga, oo nga. Mga duwag. Sige, talagang hinahamon niyo ako? Kung ganoon, maglaho na tayong lahat. Huwag. Papayag na ako. Nakakainis. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang binabantaan ako. Sige, sumabog ka. Binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng gulo. Ang tatay ko ay si... Hay nako, ang dami mong daldal. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo, basta't naglakas loob kang saktan si Qiushuang. Paparusahan kita kahit ano pa ang mangyari. Lilang, ang galing mo talaga. Gatekeeper, idol talaga kita. Sige na, bilis. Sabihan mo ang mga tripulante na iliko ang barko at maghandang dumaong. Opo, masusunod po. Sa dami ng ginawang masama ni Sun Yi, ang natitirang bahagi ng buhay niya ay malamang sa kulungan na lang gugugulin. Ating bayani, tara na rin. Hindi ba't sinabi ko na ipakikita ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa akin? Naglakas loob kang galawin ang anak ko? Away, magsama ka ng mga tauhan at tapusin ang walang kwentang security guard na iyan. Ama? Masyadong malakas ang guard na iyon. Ako, hindi ko siya kayang talunin. Wala kang kwenta. Kung ganoon, ang mga taong malapit sa kanya, ang kunin nyo para pilitin siya. Mga taong malapit sa kanya? Naalala ko na, ang guard na iyon ay may kasamang driver. Ama, walang kwentang guard? Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Gabi na, kaya mauuna na akong umuwi. Hoy, bakit ka nagmamadali? Hindi ba't sinabi ko sa iyong ipapakita ko ang pinakamahalagang bagay sa akin? Si Qiushuang. Ako. Ikaw talaga. Umupo ka lang dyan ng maayos.
Ano sa tingin mo? Itong suot kong pantulog, maganda ba? Maganda. Teka, wag mong sabihing ang pinakamahalagang bagay sa iyo ay ang pantulog na ito? Oo naman. Sa totoo lang, bata pa lang ako. Pangarap ko nang maging isang mahusay na designer ng mga damit panloob. Alam mo naman, maagang nawala ang tatay ko. At ngayon, kailangan kong tulungan si mami sa kumpanya, kaya wala na akong oras para pag-aralan pa ito. Sa hitsura mong iyan, ako, iniisip mong pangit ang gawa ko, hindi ba? Hindi. Napakaganda nito. Talagang maganda? May dinisenyo pa akong ilang bagong estilo. Isusuot ko para makita mo. Sandali lang. Pasensya na po. Ingat. Muntik ka nang mahulog. Hindi. Pasensya na talaga. Siya nga pala. Lilang, isa ka ba talagang bantay pinto? Siyempre naman. Maging aso man ako kung niloloko kita. Kung ganoon, mag-transform ka nga para makita ko. Ako ang dakilang general ng Katimugang Langit. Hindi ako basta-basta magpapakitang gilas sa mga mortal. Ganito, kapag nag-transform ka, pipirmahan ko ang kasunduan. Ano sa tingin mo? Para sa kaligayahan ni tatay, titiisin ko ito. Ako ang dakilang immortal, ang tagapagtanggol ng... Chiu Shuang, naku, masamang balita. Si Nanay at si Uncle Lee ay nawawala. Ano? Hoy, hamak na gwardya. Anong ginagawa mo sa kwarto ni pangalawang ate? Wala kang pakialam, babaeng may sayad. Humanda ka. Paparusahan kita. Paparusahan kita. Paparusahan kita. Paparusahan kita. Tumigil ka na, pangatlong kapatid. Eldest sister, kailangan na nating tumawag sa 911. Sige. Hello, sino ito? Liu Xiaoyan. Sunway. Ang nanay mo at ang mabahong driver na yon ay nasa mga kamay ko na ngayon. Kung gusto mo silang manatiling ligtas, huwag kang tatawag ng pulis. Dalhin mo ang treasure bowl at ang dalawa mong kapatid. Pumunta kayo sa underground warehouse ng Sun Group para hanapin ako. Wala akong pasensya. Pagkalipas ng 30 minuto, kapag hindi kita nakita, huwag mo akong sisihin kung may mangyaring masama sa kanila. Xiayan, bilis. Iligtas mo ako. Ma, hello? Binabaan ako. Hindi pwede. Kung hindi tayo tatawag ng pulis, paano kaming tatlong magkakapatid lalaban kay Sunway? Pero nandyan naman si Alang. Si Alang ang ating tagapagtanggol. Siguradong matatalo niya si Sunway para mailigtas si Mama at si Uncle Lee. Kailangang kumilos na tayo agad. Pupunta na ako doon ngayon din. Sandali lang. Ikaw na hamak na security guard? Anong silbi mo kung pupunta ka doon? Ako. Hay, mabuti pang managinip na lang ako na ipatawag ang aking tagapagtanggol mula sa langit. Gusto mong makita ang tagapagtanggol ng langit, hindi ba? Ibibigay ko ang gusto mo. Ako ang dakilang immortal, ang tagapagtanggol ng langit, si Lilang. Ikaw, para kang isang makapangyarihang tagapagtanggol. Lilang, ang gwapo mo talaga. Huwag nang maraming salita. Tayo na. Umalis. Handa na ba ang lahat? Larga na. Chairman Sun, wala naman kaming atraso sa iyo. Bakit mo kami gustong saktan? Kung may dapat man kayong sisihin, ito ay dahil sa ang Liu family ninyo ay masyadong nakakaakit na kayamanan. Kapag nakuha ko na iyon, makukuha ko ang lahat ng yaman sa mundo at magiging pinakamayamang tao sa buong mundo. Nananaginip ka ng gising.
Anak, ikaw nga talaga ang tagapagbantay ng Nantianmen. Matanda ka, pakawalan mo na kami agad. Kung hindi ay hindi ka palalampasin ng anak ko. Kahit na ang anak mo pang tagapagbantay ng Nantianmen, ano naman, matagal ko nang nilagyan ang buong bodega ng isang sumpa para tapusin ang mga tinatawag ninyong mga immortal. Alang huwag kang matakot. Nandito lang kami. Wala kang kwentang guwardiya. Kailangan mo pa talaga ng proteksyon mula sa mga babae. Pasaway na anak, ilang araw lang kitang hindi na disiplina. Parang naghahanap ka na naman ng sakit ng katawan. Lumapit ka rito at lumuhod para maturuan ka ng iyong ama ng leksyon. Lapastangan. Isa ka lang hamak na insekto. Bakit hindi ka pa lumuluhod sa harap ng isang Diyos? Ito na ba ang kapangyarihan ng isang immortal? Ang gwapo talaga ni Alang. Ama, tulungan niyo po ako. Wala kang silbi. Umalis ka sa harap ko. Hoy, matanda. Sa harap ng tagapagtanggol na ito, wala ka ring binatog. Ganoon ba? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Pamilya San na ipinamana pa ng aming mga ninuno. Ito na ba ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Pamilya Sun? Tapusin na kita. Tinamaan siya. Ayos ka lang ba? Kahit isa ka pang immortal, wala ring silbi dahil wala ka na sa ilalim ng aking kapangyarihan. Anak ko, Ayos ka lang ba, Alang? Siyempre, ayos lang ako. Paanong nangyari ito? Iyon na ang pinakamalakas kong atake, pero wala man lang nangyari sa'yo. Matanda ka na, dahil hindi ka isang immortal. Para ka lang isang palakang nasa loob ng balon kung isa kang immortal. Para ka lang isang insekto na tumitingin sa langit. Napakagaling. Natalo natin ang masamang tao. Walang hiyak. Huwag kayong lalapit. Sino man ang humakbang ng pasulong, tatapusin ko agad siya. Matandang hukluban. Huwag mong sasaktan si Mayfen. Ako na lang ang parusahan mo. Wala na kayong pag-asa pero nagagawa niyo pang maglambingan. Pagbibigyan kita. Tigil. Kung pakakawalan mo siya ngayon, maaari ko pang pag-isipan na hayaang mabuhay ka pa. Basurang guard. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Kung ayaw mong makitang mawala ang tatay mo, tapusin mo ang sarili mo ngayon din. Anak, huwag kang makikinig sa kanya. Huwag. Sige, kung ganoon, mawala ka na. Sige, tatapusin ko na ang sarili ko. Alang, Alang, bakit ang tanga mo? Anak, kasalanan ko ang lahat ng ito. Ayos lang ako. Hayaan niyo muna akong magpahinga. Hoy, pangit na security guard. Isang hininga na lang ang natitira sa iyo, nagmamayabang ka pa rin. Ibigay mo sa akin ang mangkok ng kayamanan. Ibibigay ko iyan sa iyo, pero dapat mong pakawalan ang nanay ko, pati na si Uncle Lee. Huwag ka ng maraming satsat kung ayaw mong mawala siya. Ibigay mo na iyan sa akin ngayon din. Sa wakas, nakuha ko na ang mangkok ng kayamanan. Sisimutin ko ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Magiging pinakamayamang tao ako sa buong mundo. Pinaglalaruan lang kita. Alang, gising na. Gising na po. Gising na, Alang. Gising na, Alang. Anong ginagawa niyo? Kaming tatlo ay nakapirma na sa kasunduan. Mabuti naman. Sa wakas, ang tatay ko ay makakasal na kay Auntie Liu. Pero, kailangan mong pag-isipang mabuti kung sino sa aming tatlo ang pipiliin mong maging boyfriend. Alang, ako ang unang pumirma sa kasunduan. Sinungaling. Malinaw na ako ang unang pumirma. Eldest sister, ako ang unang sumulat. Ako ang unang pumirma. Ako ang nauna. Ako ang nauna. Alang, maging boyfriend kita. Isa na akong sikat na DJ ngayon. Isasama kita sa party gabi-gabi. Alang, maging boyfriend kita. Isa na akong international star ngayon. Gagawin kitang leading man sa susunod kong pelikula. Maging boyfriend kita. Alam mo naman na ang mga disenyong panloob ko ay nanalo na ng International Design Award. Kapag ang Liu Group ay pumasok na sa pandaigdigang merkado, gagawin kitang regional director. Maging boyfriend kita. Dapat ako ang maging boyfriend mo. Ako ang boyfriend mo. Sandali lang. Tumigil kayong lahat. Diyos ng pintuan na si Lee. Diyos ng pintuan na si Lee. Nilusob na ni Bimawen ang South Heaven Gate.
Ang kapitan na nagbabantay doon ay tinanggal sa pwesto. Diyos ng pintuan na si Lee, ang pinakahihintay mong pagkakataon para ma-promote at tumaas ang sahod ay narito na. Bilisan mo at umakyat na. Apply ka bilang bagong kapitan. Ang mga babae ay makakaabala lang sa promotion at sahod ko. Para sa posisyon ng kapitan, heto na ako.